Yung mga misilyo, maupo muna tayo. Yung wala ho, sasabayan ko lang kayo nakatayo. Secretary Maroas, Senator Frank Trilon, Congressman Mel Sarmiento, our very hardworking Secretary General of the party. Siyempre, ang ating matagal ng kasama, Ronnie Cosalan, Mr. Mark Go, Mr. Joe Molintas, Attorney Jerome Selmo, Mr. Nelson Dangwa, ating Team Pinoy candidates and their representatives, local leaders of Baguio City and Benguet Province, fellow workers in government, Ayatek Kailyak. Tama ho ba? Naimba garabi kada kayo amin na po. Kagabi ho, nung dumating tayo sa mansion, alam mo nyo, pagpangulo kayo para kayong trumpo eh. Yung isang araw po, nasa Pangasinan kami. Pagkatapos po noon, pinabalik ako sa Maynila para doon sa opening ng Soler. Tapos po noon, pagkatapos noon, balik po tayo ng La Union, diretsong magmaneho Baguio. Mamaya po, ibabalik tayo Maynila. Pagka palalampasin ako konti yung traffic, dahil bukas ng hapon, kailangan naman po nasa corridor tayo. No? Kaya, kagabi ho, nung pagdating sa Baguio, tiyempon-tiyempo, nando kami sa mansion, yung inyong pinahintulutan tira natin pansamantala ngayon, may pumasok na fog. Makapal na fog. Naalala ko tuloy nung mga panahon ng bata tayo. Sabagay, bata pa naman ho tayo ngayon. Hindi nyo natatanong po, yung pinsa ko si Bam, may nagtanong raw sa kanya kung anak ko si Bam. Sabi ko, pakilala mo nga sa akin yung nagtanong sa'yo, bibigyan ko na salamin. Obvious naman. Para magkasintanda tayo, di ba? 35 ka, ako 53. Pinagbaliktad lang yung numero, eksaktong numero natin. Anyway po, ano ba yung alaala pag sinabi Baguio? Tatay ko po, nanay ko, mahilig kami dinadala dito sa Baguio. Holy Week, tsaka mga ibang bakasyon po, Christmas, etc. Nung isa sa mga alaala natin, kumakain kami sa Session Road. Hindi ko na ho babanggitin yung restaurant. Pero malamig na malamig. Naka-jacket na at lahat. May sweater pa yata sa loob nun. Tapos kami ko ho, nasa hita ko eh. Talaga pinapainit ko. Sabi ko po sa tatay ko, Dad, pakiusapan mo na may restaurant kung pwede hinaan yung aircon. Sagot po ng tatay ko, dahil maliit po akong bata nun eh, tumingin ka nga doon sa may pintuan. Sa pintuan po, yung itaas, walang salamin, open air. Yung pala yung aircon ng Baguio kako. Okay. Pati sinihan ho yata, parang tanda ko, doon lang medyo uminit ng konti dahil kailangan madilim eh, di ba? Pero parang, ini yung medyo natural air, no? Dito, sa banda nito, di ba yung Burnham Park. Inabutan ko po yung panahon na nag-aarkila na sasakyan na umiikot dito. May boating. Tama ko. Crystal Cave. Ang tanda ko, 3 cave yung pinasukan ko. Ang problema ko lang ho, nandun ako sa dulo nung magpipinsan ho kami. Marami kami. Parati ako nasa dulo. Ang ilaw pa ho nung panahon na yung ginagamit, hindi flashlight, sulo. Dahil mas malakas. Ang problema ho, no? Dahil nasa dulo kami, may tour guide, tuturo niya lahat ng dapat makita doon. Kami naman ho, pagdating doon sa pupuntahan, dahil nasa dulo kami, umikot na ho yung tour guide, dala yung sulo. Medyo mahabol kami yung pananaw. May nakita rin naman ho kami yung pader ng kristal. Yung stalactite at saka stalagmite. Tama po ba? Pagkain ang pinag-usapan, bakit pa lang ng Baguio? No? Siyempre, nasa Quezon ka pa lang, naamoy mo na yung pine tree. Iba talaga yung klima, iba talaga yung naamoy natin pag natuntun ng Baguio. Parang paraiso na kung tutuusin ng Baguio. Ngayon, pagdating ako sa pagkain, nalala ko nung bata ko yung longganisa eh. Longganisa, type na type ko po, almusal. Napunta na rin sa tanghalian, napunta na rin sa hapunan. Hanggang umuwi kami, may baon pa rin ho kaming longganisa. Nung kami pinahintulutan ng nagbabakasyon, nung kami kolehiyo na, nagmamaneho na kami sarili, isang rite of passage yung pagpunta ng Baguio, kami lang magkaklase. Na pinagkatiwala na ng mga magulang namin. Kami magmamaneho sa amin sarili, kami magluto sa amin sarili. Lahat no. So, pag inisip ko po yung Baguio, parating ang ganda ng mga alaala. Pati ho yung panahon na masaya ang buong pamilya namin, wala akong problema, parati yung nakadikit ang Baguio. Yun po yun nung araw. Balikan na po natin yung kasalukuyan. May bahay ho kami, hindi kalayon sa teacher's camp, yung aming kan. Dati ho, paglalabas ka, punong-puno ng bulaklak. Hanggang ngayon naman po, maraming bulaklak. Pag tumingin ka sa malayo, bundok, yung bundok, berde,
Marami ho, may puno. Ngayon po, pag lumabas ako ng bahay namin, natira namin, titingin ako sa bundok, sa kanan po puro bahay, sa kaliwa puro bahay. Tama mo ba? Nahamon ho akong punta ng Crystal Cave nung ako po yung senador, siguro mga 3 years ago. Nung pagpunta ho namin sa Crystal Cave, yun ang nakita ko, yung sementado na yung daanan. Uy, nung pinuntahan ko to putikan eh. Kakaulan lang ho, medyo madulas. Tapos ang dami hong tour guide. Mga 30 ho yung nagsabi, kami ho kunin yung tour guide. Halika ko kayo, 30 yung tour guide ko, 4 kami tinutour. Pero masakit to, siyempre mahirap pa rin malubatuhin, di ba? Pagdating ko doon sa Crystal Cave, isa na lang. Wala pang crystal ako nakita, buhangin na lang. Tapos yung stalactite at saka stalagmite, medyo ginagawa pa lang yata, hindi ko naabutan pag nabuulit yun. Yan ang pinakamasakla po. Noong tumingin kami sa taas, ang nakasabi to doon supot ng isang fast food. Alagay ko, nakita naman ho nyo yan. So, bakit ko ba pinanggit to? Yun noon, tsaka ngayon. Pag tumingin ho tayo sa Baguio, di ba? Kanina nagpunta ho ako Mines View. Una-una, wala nang mines. Nakita ko, puro bahay na naman eh. Tama ho ba? Nag-iimbita tayo ng turista. Darating ang turista, puntahan mo, Mines View Park. Pamosong-pamoso. Pagdating doon, medyo, pag hindi ho kayo sanay umakit baba nung ganun katatarik, eh, baka madapa-dapa kayo. Tapos pag uwi nyo, maganda ba yung Mines View? Hinahanap ko pa yung view ng mine. Tama na naman ho ba? Mga kasama, alam niyo kung makailan may panukalang batas dumating sa aking tanggapan, sa aking mesa, charter ng Baguio City. Amendments to the charter. Naobliga po ako ibito to at banggitin ko kung bakit. Kapraso lang ho. Wala naman hong problema. Dagdagan ang poder ng isang lungsod. Lalo na kung maayos ang palakad ng lungsod nito. Tama ho ba? Nakalagay lang ako doon. Isang provision nakita ko. Nagtataka ako bakit nagkaroon ng ganong provision. Nakalagay po doon, kung sakasakali may civil disorder na hindi kaya ng kapulisan nyo, pwedeng patawag. Ang pagkaintindi ko nung mayor, ang sandatahang lakas at saka kapulisan. Pag binasa po natin ang saligang batas, only the President and the Commander-in-Chief can call out the armed forces and the police to quell any disturbances. Pag meron hong lupain ang national government at tatayuan ng mga gusali para kunyari mga regional offices ng ating iba't ibang departamento, ang magsasabi, city government ng Baguio. Sabi ko, sandali lang. Parang gumagawa na yata ng Kingdom of Baguio. No? Ngayon yung Kingdom of Baguio, no, kung tutukoy naman sa kapakanan talaga, at simple lang, sa kapakanan lang ng sambayanan, ala ho tayong problema dun eh. Pero ang problema nga ho dito, kada punta ko ng Baguio, nandun kami sa bahay ng aming angkan po, hindi na po ako lumilingon sa labas. Pag nandun po ako sa bahay namin, nakatingin na lang po ako doon sa fireplace, no? Para hindi ko na makita kung ano nangyari sa Baguio. Okay? Ngayon, bakit masaklap sa akin to? Isa sa pinakamadali nating mapapagkuhanan ng trabaho po ay turismo. Sa totoo lang po, no? Ang dinatnan nating 3 million foreign tourists every year, naging 4.3 million tourists na po. Dapat naging 4.6 last year. Yung target natin sa 2016, 10 million foreign tourists. Bawat turista po dumating katumbas raw na isang trabahong nililika. So yung turista, para maging turista, may pupuntahan. Baguio, isa sa pinaka-natural na daluyan ng ating mga turista, pati na ng dayuhan. Pero kung wala na tayong pupuntahan ng turista dito, paano na ang Summer Capital and Tourism Center of the Philippines? Tama ho ba? Dagdagan pa ho natin. Ang target natin domestic tourists, 2016, 35 million. Ang nagawa na po natin, 2011, 37 million domestic tourists na po. Kaya yung bagong target, 56 million by 2016. Kailangan naman hindi magkakaroon ng parte ang Cordillera at hindi lang Baguio dito sa 56 million tourists na to. Pero babalik ako, kung may pupuntahan yung turista. Tama po ba? Okay. So, doon tayo papasok sa pamamahala. Siguro balikan na natin dating estilo ng pamamahala. At bago ako tumungo doon, pasalamatan ko kayo ulit. Alam po nyo, nung tumakbo tayong Pangulo sa buong Cordillera,
May ilang bayan lang ho hindi, pero ginawa nyo sa region number 1. Thank you po. Nung tumakbo ko senador, no, hindi ko naman masasabing number 1. Pero pinanalo nyo ako doon, bagamat nasa oposisyon akong wala akong maibabalik sa inyo dahil nasa oposisyon. Nagtiwala kayo, talagang patungo tayo sa tuwid na daan. Ulit, maraming salamat po sa inyo lahat. Alam nyo, unang tingin pa lang po natin sa umiiral na pamamahala. Dito, no? Parang kahawig siya ng diskarte ng ating pong sinundan. Kung kayang manlamang, manlalamang. Kung may pagkakataon para isahan ng mamamayan, tiyak, naiisahan talaga ang taong bayan. Halimbawa po, araw sa mga paaralan, akala ko dati, sa mga factory at call center lang ang may shifting schedule. Ang sinundan natin, ipinatupad din pala ito sa mga eskwelahan bilang pantapal sa problema ng kakulangan ng 66,800 na classroom. Yung classroom na pang isang klase, ginawang pang dalawa, pang tatlo, kuminsan pang apat na klase para masabi lang wala nang kulang na classroom. Ginawa nilang shifting ang pasok ng mga kabataan, lalo na sa elementarya. Isa sa umaga, isa sa hapon. Pag minalas ka, papasok ka pa sa gabi. Sa electrification, muntik din tayong maisahan. Sabi nila po, 99.98% daw ng mga barangay sa Pilipinas may kuryente na. Pero nang maliwanagan tayo kung ano ang ibig sabihin nito, no? At kahit sino man po, mangdidilim ang paningin. Kapag po pala nakabitan nila ng kable mula sa grid, papuntang barangay hall, sasabihin na po may kuryente na raw ang buong barangay. Kung minsan naman, isang sitio sa buong barangay na ilawan, buong barangay counted na may kuryente. Kailan naman po nangyaring kapag ang napailawan ng isang barangay hall, damay na rin ang buong barangay? Ang ipinamana nilang mga sitio na walang kuryente, konti lang naman kung tutusin. 36,000 sityo ang pinapakuryentehan sa akin sa halagang 1 million bawat sityo. Yung mga magaling ho sa inyo sa math, tulad ni Coco, sasabihin sa atin 36 billion, makonekta lang natin sa grid. Ganyan po ang diskarte ng mga opisyal na walang ibang inisip kundi ang sarili. Sarili lang kapakanan. Ganyan po ang maaaring kahantungan ng Baguio, kundi ng buong Cordillera, kung hindi linyado ang inyong pamamahala sa ating pong sinatahak na tuwid na daan. Sana po'y gumagana pa yung solar electrification project namin banda dyan. Ano na po ang nagawa natin mula nang binigyan niyo tayo ng pagkakataon na manguna sa pagbabago ng ating pong minamahal na bansa. Nariyan halimbawa ang DPWH na dahil sa tapat na pamamahala ay nakatipid na ng mahigit 15 bilyong piso sa kanilang mga proyekto mula nang tayo ay manungkulan. Dahil sa pondong natipid, may pandagdag gastos tayo para sa iba pang proyektong pakikinabangan ng mga Pilipino. Dito lamang sa Baguio, doble kayod tayo sa pagpapapatag at pagpapalawak ng mahigit 65 kilometrong Gurel, Bukod, Kabayan, Bugias Road. Oras raw po makumpleto ito. Ang dating travel time na 2 oras mula Bukod papuntang Bugias sa Benguet, magiging 1 oras na lang. At bahala na si Ronnie magreklamo pag hindi po nailagay ito on schedule. Ako na po ang tutugon sa reklamo niya at ako na bahala magpagalitan ang kinaukulan. Direkta itong magpapagaan sa biyahe na halos 2,700 motorista kada araw. Gayun din ang mga turistang papunta sa Mount Pulag at Kabayan Cave sa Benguet. Minana po nating 66,800 na kakulangan sa silid-aralan. Mabubura na natin ng tuluyan, hindi po bago ako buwaba, ang pangako po ni Brother Armin sa dulo po ng 2013, wala na po tayong kakulangan sa silid-aralan. Hindi po kasi namin maaatim na ipagpatuloy ang discarding shifting ng dating pamahalaan. Ang tiwalang kaloob ninyo sa amin ay araw-araw namin sinusuklian ng sipag at katapatan. May mahigit 7,200 sityo na rin po ang nakapitan natin ng kuryente sa mas murang halaga at patas na paraan. Sa probinsya po ng Benguet, umabot na sa 118 na sityo ang napalaya natin sa kadiliman at tuloy-tuloy pa rin po ang pagkayod natin upang tanglawan
ng maliwanag na pamumuhay ang bawat Pilipino. Mayroon po tayong mahigit 3.85 million na mga kabahayan o pamilya na rin tayong naisasalba mula sa kumunoy ng kahirapan dahil sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program at pag binigyan po nyo tayo ng makasangga sa Senado at sa Kongreso, siguro naman po talagang matatapos atin sa lalong madaling panahon yung tinatawag na bottom 20% of our population. Dito po sa Baguio, ang pagkasabi po sa akin, ang nakikinabang ay 2,881 household beneficiaries na tayong nabigyang lakas upang makaalpas sa gutom at kahirapan. Sadya ko pong inilalatag sa inyo kung gaano tayo kakupad sa nakalipas sa baluktot na sistema at sa kung saan aabot ang potensyal ng Baguio kapag tapat at may malasakit ang mga mamamahala. Nasa oposisyon pa man po ako tumatakbo sa pagkasenador. Talagang napakalaki na ang boto sa Baguio para sa atin po. Nang tumakbo tayo sa pagkapangulo, nanalo na naman po tayo dito dahil sa nag-uumapaw na suporta at tiwala ninyo. At dahil nasa tuwid na landas na ang Pilipinas, nadarama ko po ang hinaing ng aking mga boss dito sa Baguio na dapat nang ibahin ang kalakaran dito. Hindi po tayo magdadalawang isip na tumaya sa mga reformang tiyak na magpapalago sa inyong lungsod. Subalit magagawa lamang ito kung may makasangga tayo sa lokal na antas na hawak na manibela tungo sa tuwid na landas. Saklaw ko man bilang Pangulo ng buong bansa, nakasalalay pa rin po sa sigasig ng lokal na pamahalaan kung aabot sa inyo ang ating reforma. LGU ang agarang makakaresponde kapag may sakuna. LGU ang direktang aagapay at magpapatakbo ng mga programa. Ngayong eleksyon, may pagkakataon kayo para ipaalala sa mga opisyal na lumimot at nambaliwala sa inyo kung sino talaga ang tunay na boss ng Baguio at ng buong Cordillera. Narito po sa hanay namin ang mga karapat-dapat na lingkod bayan magpapabilis sa arangkada ng inyong lalawigan sa pangunguna po ni Mark Go bilang inyong susunod na congressman. Dahil sa suporta ng mga taga Baguio, sigurado mapagtatagumpayan natin ang mga reforma sa inyong lungsod. Alam po nyo, siya po ay may kapatid, pangalan po yung Romy, yun po ay isa sa mga unang kapitan ko po sa barangay, sa Tarlac City, na talagang sumama sa atin nung tayo nagumpisan tumahak dito sa tuwid na landas. Kung maabot niya o mahigitan pa ang kalibre ng kanyang kapatid, talaga naman pong hindi ako mahihiya sa inyong irekomenda etong ating kandidato bilang kongresista. Kasabay rin po nating sumasagwan si Jom Molintas para sa pagka-alkalde ng Baguio. Ulitin ko lang siguro naman may track record na ang kasalukuyan at mahaba-haba na kayo magsabi, kayo ang boss. Doon ba tayo sa direksyon nila? Napalitan na natin lahat ng atraksyon ng Baguio at gawin na nating building, gawin na natin tirahan na lampas doon sa 18 degrees slope. Kayo magsabi. Para naman sa mga taga-Benguet, nariyan siyempre ang kahangahangang dedikasyon ni Congressman Ronnie Cosalan. Itong si Ronnie, palagay ko naman naaminin niya matanda siya sa akin ng konti. Pero alam niyo, panahon pa ho ng tatay ko lumaban nung interim bata sa pambansa election, batang-bata pa siya noon. Kasama na po yan na sinubukan ipaglaban yung mandatong pinagkaloob ng taong bayan at labanan. Bagamat Marcelo, labanan yung sistema na talagang nagbulok voting sa tatay ko at sa kanyang mga kasamahan. Matagal na po natin kasamahan to, no? At kahit inaabot pa nga ng ilang oras ang kanyang paglalakad tungo sa kanyang nasasakupan, okay lang. Basta personal niyang malaman at matugunan ang kanilang pangangailangan. Si Ronnie po, nung kasama natin sa Kongreso, kasi ako, kinukwento sa kanyang kampanya ng house-to-house namin sa Tarlac. Sa Tarlac City po kasi, meron dike sa isang barangay. Aakit ka, bababa ka, kakausap ka 2 tao. Dahil meron hong barbed wire na pagitan. Akit ka ulit, mga 2 palapag, baba ka, makakausap ka 1 tao. Pag minalas ka, yung susunod na bahay, walang tao. Pag minalas ka talaga, yung susunod na bahay naman doon, wala nang tao, may aso pang hahabol sa iyo.
So kinukwento ko sa kanya, gaano kahirap mag-house to house. Sabi sa akin ni Ronnie, pare sa amin, yung mga camp-camp na dinadaanan mo, maglalakad ka kalahating araw, dadatnan mo doon 20 tao. No? Sabi ko, kung gano'n pare, di hamak, mas maganda na pala yung kapatagan namin. Pero doon po natin nakikita, no, kung kayang gawing physical, na talaga naman makikisalamuha sa kanyang mga boss. Pwede ba naman boss mo na hindi mo nakikita, hindi mo nakakausap? Eto po, no, kaya ko po, kaya ko itaya. Kung ano man ho, ang reputasyon ko sa inyo, na ito si Ronnie, gagawin ho ang tama para sa atin lahat. Tsak rin kabalikat natin ang Benguet sa tuwid na landas dahil nariyan po si Jerome Selmo para gobernador, si Nelson Dangwa para vice-gobernador, at si Greg Abalos bilang mayor ng La Trinidad. Sa Mayo, piliin natin ang mga opisyal na matuwid. Talikuran na natin ang mga naghahari-hari ang panay naman sigsag ang alam na kalakaran. Wala na nga sila sa Kenon, sigsag pa rin ang nangyayari. Pagkatapos po ng termino ko at may magtanong sa akin, bilang Pangulo, ano ang ginawa mo para sa Baguio at sa Cordillera? Kaya kong sagutin, mata sa mata, ang mga tagumpay ng pambansang gobyerno na inaalay natin dito. Pero kung ang hangad ninyo ay pangmatagalang solusyon na mararamdaman at mapapakinabangan ng mga susunod na salinlahi, aapila naman po ako sa mga mamamayan ng Baguio at ng Cordillera. Kung hahayaan ninyong manatili sa pwesto ang mga makapangyarihan dito, huwag po tayong magtaka kung patuloy din ang pagsadsad ng minamahal natin Baguio. Pero kung sawa na kayong iniisahan at nilinilang, kung sawa na kayong binabaliw at kinakalimutan, may pagkakataong kayong baguhin ang kapalaran ng bawat taga Baguio at pati na ng buong Cordillera at ibalik ang dating kinang ng binabalik-balikan ng mga turista sa inyong lungsod. Wala pong ibang makakagawa nito, kundi kayo lang, at umaasa ako sa inyong pagkakaisa para matupad natin lahat ito. Kayo pa rin po ang aking lakas, kayo pa rin po bukal ng mga nakamit at makakamit pa nating tagumpay sa tuwid na landas. Sa ampulos nga nagbaliw, da kayo lata itibos ko awan sa balik. Baka naman manalo ho lahat ng ating local candidates. Nakalimutan naman niyo yung mga senador na kasama ko. No. Siyempre, kung pwede lang ho, no? Ulitin natin kote. Isa-isayin natin. Umpisa natin kay Risa. Si Risa ho, kilala na po nyo. At namamahayag. No? Sabi nga ho, si Risa Ontiveros po, pwedeng ng buhay ng pansarilin, di ba? Pwedeng nanatili sa media kung saan tanyag na host po. Pero hindi niya matim ano mga nangyayari sa kanyang paligiran. Gusto niya mas aktibong lumaban, lalo na doon sa nasa tinatawag na nating nasa laylayan ng lipunan ng mga naapi. Si Risa po, matagal natin nakasama, lalo sa Kongreso, at sa napakaraming laban tungo sa pagtataguyod ng interes ng sambayanan. Kailangan po si Risa Ontiveros sa Senado, tulungan po natin sana. Si Colonel Kerubin, kumakatawan ngayon kay Sonny Trillanes. Si Sonny Trillanes, bakit ba natin dapat ibalik sa Senado? Sabi nga ho, may kasabihan ng mga Pilipino, di ba? Para makita ang paroroonan, tingnan ang pinanggalingan. Anong pinanggalingan ni Sonny? Nakulong, tumakbo bilang senador, pinanalo na sambayanan. Nung nanalo na, naghihiring sa Senado, di pa rin binigyan ng kalayaan. Ang punto po nito, maski anong sandali, pwedeng sumuko ng kanyang prinsipyo si Sonny, sumipsip sa dating nakaupo, pinakawalan, baka yumaman pa. Pero hindi ho niya pinagkalulo ang tiwala niyo. Pinanindigan niya yung laban. Yan po ang kalibre ng taong kailangan natin sa Senado. Ibalik po natin si Sonny Trillanes sa Senado. Si Sonny Angara po, baka nakita ninyo yung commercial namin. Klaro na ho siguro sa inyo kung sino talaga matanda sa amin. Siya nga po yun. Pero si Sonny po, kasama ko rin sa Kongreso. At dumating ang punto, yung Kongreso kasi hindi naman tagagawa ng batas, pero tinatawag nga natin sa ating tripartite system of government, one of the means for a check and balance. Pag may abusadong ehekutibo, impeachment po ang solusyon dyan.
at si Sani nanindigan. Baguhang kongresista, tumayo, talaga tumayo na, tumaya pa, dahil naalala niya at pinanindigan niya ang pinangakuan niya ang kanyang mga kababayan sa Aurora at hindi ang kusino mang Poncio Pilato. Sinakripisyo niya, malamang pwede maging mahabang politikang career dahil alam niya at klaro sa kanya ang tama at mali. Kaya si Sani Angara po, bilib ako, gagara ang buhay natin kay Sani Angara. Si Jambi Madrigal. Si Jambi mo, pag nakita niya, di ba, parating ayos po, nakangiti, maaliwalas, maliban lang kung tiwali ka. Pag tiwali ka o kurap ka, tinitigan ka ni Jambi, sa tingin pa lang tapos ka na. Okay. Kaya ako po nakakasigurado, pag naibalik natin si Jambi, meron tayong kasangga para lalo mapabilis pa yung laban natin sa korupsyon na talagang nagpabagal ng gusto sa ating pagsulong bilang isang salilay. Kailangan po natin ibalik si Jambi Madrigal. Yung nakakatanda ko pong pinsan, si Bam. Kinatatawa, seryoso po yun. Si Bam po. No? Ito, nag-management engineering na sa Ateneo. Summa cum laude pa, parang class valedictorian pa. Yung kurso po ngayon, mabigat sa Ateneo. Mag-graduate ka lang ng kurso ngayon, mamili ka ng trabaho. Pinag-aagawan ka. Lalo na kung salutatorian ka. Lalo na, valedictorian pala, at lalo na kung summa cum laude ka. Pero imbis na piliin niya magtrabaho sa isang multinational o sa mga dambuhalang korporasyon sa Makati, siya po'y lumaki, no? At kinagisnan niya yung pang-aapi sa aking ama, sa aming pong pamilya, at nakita niya, klarong-klaro ano ba ang tama at mali. At tungo nga ho doon, talagang pinanindigan niya na dapat tumulong sa, lalo na doon sa mga langala. Kaya pinasukan po niya ang microfinance, pinasukan rin po niya ang mga usapin at issue tungkol sa kabataan. Ako po'y tinatanong, paano sa 2016? Sabi ko ba, meron na akong ipapakita sa inyo kahalinahin ko. No? Walang iba po, kundi pinsa ko po, si Bam Aquino. Si Coco Pimentel, dapat rin natin ibalik sa Senado yan. At nandiyan na naman ang preba. Problema ho natin sa Pilipinas, so maski sa parte ng mundo, pag puro kanya-kanya, paano tayo magkakaroon ng kilos na buo? Tama ho ba? Pag puro panlalamang na nasa isip, wala mangyayari sa atin. Lamangan lang na lamangan. Naalala ko tuloy yung kwento ng tatay ko po. Meron raw Pilipinong manging isda, may daladalang isang pail ng alimango. Pumunta sa bar sa Amerika. Nag-uunahan raw yung alimango. Makatakas. Siyempre, alam nila, nahuli nila, lulutuin na sila. Sabi nung kanudo sa Pilipino, "Hey buddy, your crabs are about to get out of the pail." Tinignan po ng Pilipino at sabi doon sa kanong kausap niya, "Don't worry, they're Filipino crabs." Sa totoo lang, nung kinento sa akin ng tatay ko, hindi ko naintindihan pag may umaangat raw kasi, may mga hatak pababa. Kaya pag malapit na makatakas, balik ulit sa ilalim. No? So yun po yung mapang sarili. Paano nga naman, di ba? Dapat yung alimangong yun, nag-uusap na sila lahat kung pwede magtulungan. Hindi sila naluto. Ngayon, ano ang koneksyon kay Coco? Si Coco po, nanalo. Sa akin po paniwala, 207, sabay kami tumakbo bilang senador, kasama si Alan. Dinaya, hindi pinaupo. Yung 6 na taon na pinagkaloob nyo, 1 year, 10 months lang ang natira sa kanya. Ano ba ibig sabihin nun? 207 yun. 2010, pwede siya tumakbo. Pero pag tumakbo siya, inabandon mo na yung protesta. Pag inabandon mo na yung protesta, tuloy. No? Para nagkaroon ng gantimpala, yung mga nandaya. So si Coco namili. Ano ba importante sa akin? Yung political career ko o yung mandato pinagkaloob ng tao. At para kay Coco po, yung pangako niya paglilingkod yung kakibat nun, panindigan at ipaglaban yung karapatan yung mamili ng yung mga mamumuno. Sinakripisyo po niya yung political career niya para ilaban yung tama. Yan po ang talaga nagpreba ng kailangan ibalik sa Senado. Kaya use your kokote po, Coco Pimentel para sa Senado. Si Alan Peter Cayetano. Palagay ko po, mas marami ng interview narinig kayo ni Alan kaysa sa akin Dahil talaga naman po ang dami ng pinasukang mga investigasyon ito, lalo na sa Blue Ribbon, pero pati sa Kongreso. No? Ang hirap po kay Alan, no? Kay Loren, at saka kay Cheese. No? Talagang
kilalang kilala na natin sila lahat. Siguro tanong na lang nga dito sino kaya sa kanila magna-number 1 dahil talaga naman nagpakita na ng preba sa sambayanan. Okay. So, siyempre, si Loren Legarda po, no? Dito sa Baguio, environmental concerns. Sa buong Cordillera, environmental concerns. Hindi ba tagal ng pinaglalaban ni Loren yung ating environmental concerns na yan? No? Ulit, may preba ng mahaba, ano pa ba pwede natin dagdag na hindi maging sobra? Si Cheese, kumpare po natin, talagang, sabihin ko na sa inyo, talagang tadhana namin magkasama-sama sa panahon na talagang masalimuot yung Kongreso. Matindi, no? Matindi makipagsapalaran pag nasa oposisyon ka. At yan nga po, lahat ito makasama natin, kasama na ni Cheese, ni Alan, talagang pinanindigan ang prinsipyo. Kaya si Chiso, huwag nating kalimutan, he definitely has a big heart for all of us. Okay? Si June Magsaysay, no? Di ba sanay na tayo pag may magsaysay, no? Na anak ng yumaong Presidente Ramon Magsaysay, sigurado tayo may integridad, may kredibilidad. Sanay na po tayo na hindi nasasayang ang tiwala natin pag yung angkan ng yumaong Ramon Magsaysay ang isinulong natin. Ito po si June Magsaysay. Hindi naman pangalan lang ang taglay. Ipinaglaban tayo sa fertilizer scam. Scam, dati dapat makatulong sa magsasaka, ginawang pahirap sa magsasaka. Kailangan po natin maibalik si June Magsaysay sa Senado. Yung parang tumayo, parang ina namin sa Kongreso nung kami mga bagong kongresista, si Cynthia Villar. Tinulungan kami para maging epektibong mambabatas, pero lalo na paano mahusay na maging representante sa amin pong sinasakupan. Kaya ako po'y kumbinsido, talagang hanap buhay kay Cynthia Villar. Tulungan po natin maipasok sa Senado. Yung pinakamagalang na kandidato ng Team Pinoy, si Grace po. Araw-araw, naalala nyo siya. Pag may nakita tayo nakakatanda, magandang umaga po. Pag kayo natanong, kumain na kayo? Nakain na po. Si Grace po, sisimplihan ko na lang kung siguro dapat sabihin dito. Pinuntahan niya ako nung nagdidesisyon siya kung tatakbo o hindi. Sa totoo lang po, nung hinirang ko siyang MTRCB chair, talagang palagay ko, binulungan na ako ng nanay ko, ng tatay ko, at saka blessing ng Diyos na naituro sa akin si Grace po. Mahirap po na i-manage yung artistic community. Pero nagawa po ng gusto ni Grace po. Kaya nung sinabi niya sa akin, ano ho ba palagay niyo? Dapat ba akong tumakbo na sa Senado o manatili sa pwesto ko? Sabi ko sa kanya, Grace, kung personal ko lang interes ang itutulak ko, pwede maiwan ka na lang sa MTRCB. Baka naman pag nakatapat ko yung lahat ng artistic community, hindi pareho lingwahe namin, magkatulad na kami ni Bembol Rocco. Pero sa totoo lang po, nakita naman natin sa ang kanyang galing, sa kanyang talino, sa kanyang dedikasyon, sa kapwa, lalo na nga po doon sa nasa laylayan ng lipunan. Dito po, wala akong kaduda-duda. Si Grace po, pagpapatuloy at gagampanan yung inasahan natin na dapat sanang nagawa ng yumaong FPJ. Kaya dapat po natin tulungan. Tulungan si Grace po, tulungan natin ang buong Team Pinoy na mga kandidato. At napaka-importante rin po, yung lokal na siyang magpapatupad ng mga programang pinagtulungan nating lahat. Na talagang sasama sa atin sa tuwing dadaan, yun po ang tulungan natin. Bago po ako magtapos, may iwan lang ako sa inyo konti paalala. Noong araw po, noong martial law, pananggigising kami, namatay na po ang tatay ko. Meron dumating hong isang senador sa isang rally sa Kabisayaan. Nung dumating siya sa rally, ang problema niya, tataton lang po yung taong dinatan niya. Sabi niya ngayon doon sa MC, magsasalita pa ba ako? Tataton na lang yung kaharap ko. Ang sabi po ng MC, kailangan po kayo magsalita, mukhang hindi pa kumbinsido yung tatlong yan. So nagsalita po sa taas ng tablado, ginamit pa yung mic, loudspeaker, tataton na lang kausap, imbis na nagbangkaan na lang sila doon. At ang nangyari nga ho, kalagitnaan ng talumpati, may tumayo doon sa isa doon sa tatlo, umalis, umuwi na. Lingon na naman siya sa MC. Sa inyo si MC, ang galing mo. Dalawa na lang. Matatapos na lang yung talumpati, tumayo na naman yung isa, iniwanan na naman siya.
Sabi na naman ng MC, isipin nyo, lahat ng nauna sa inyo, hindi nakumbinsi yan, dalawang yan. Kayo lang pala hinihintay. Ituloy na nyo. Baka makuha pa natin yung pangatlo. 100% tayo dito. Natapos po yung talumpati, hindi naman siya iniwan. Kaya binaba niya, kinalapitan at kinamayan niya. Sabi niya, siguro naman pare, kumbinsido ka na. Ang sagot sa kanya, alam mo niyo, bago pa kayo dumating, kumbinsido na po ko. Sa katunayan po, yung sound system na ginagamit nyo, ako po ang nagpahiram niyan. Pag hinihintay ko kayo matapos na maiuwi ko na yung sound system ko. Palagay ko naman mga kapatid, no? Palagay yung iba dito para nakikita ko ng ako ibang kampanya at ibang dalo ako dito sa Baguio. Matagal ko na yata ang kasamahan eh. Importante yung hanapin natin yung hindi pa kumbinsido. Tulungan nyo kami. No? Demokrasya ang nakakarami nagdidesisyon para sa lahat. Hindi ho mangyayari ang tagumpay natin sa ngayon at ang mas marangkada nating tagumpay sa bukas kung hindi natin pagtutulungan. Kayo nga ho ang boss ko, kayo ang lakas ko, talagang kayo ho ang magtitimon sa atin tungo sa makabagong Pilipinas. Magandang gabi po, maraming salamat sa inyo lahat.